I was lying on my bed, I felt like I was drained of all my energy. My mother was disgusting. After I came home late, she slapped me, and now I hear moaning in my dad's room, and she is having sex with someone. In our house, she brought her lover. It made me sick. I felt like I was going to vomit. My head is spinning, and I am in pain. My heart crashed again. Just like that? Am I being punished for having such a mother? I felt Yaya's palm on my forehead. Anak, mahinang tawag niya sa akin. Ungo lang ang tugon ko roon. Mahabaging mahal na poon. Ang taas ng lagnat mo. Hindi ako kumilos. Nanginginig ang aking katawan sa tindi ng lamig. Nakapatay naman ang aircon sa aking silid pero giniginaw pa rin ako. Ilang sandali pa, ramdam ko ang maligamgam na bimpo sa aking noo. Iniangat ako ni Yaya sa sandalan ng aking kama. Anak, nagdala ako ng mainit na macaroni soup. Humigop ka muna para makainom ka ng gamot. Yaya's worried voice made me feel a little bit okay. Salamat, Ya. Mahinang bigkas ko. Iminulat ko ang aking mata. Malinis na ang aking silid, pero walang natira sa gamit ko. Bahagya akong napailing. I'm sorry, Ya. I can't help it. Saad ko sa kanya at sinalubong ang namumula niyang mga mata. Umiling-iling siya na tila nauunawaan ang nararamdaman ko. Shh! Kumain ka na para makainom ka ng gamot. Masuyong saad nito. Nang maubos ko ang dala niyang pagkain, uminom ako ng gamot at minihisan niya ako. How could this woman treat me like her own daughter? Pumukas ang pintuan ng aking silid. Iniluwa doon si Mang Damian. Kasunod nito ang doktor ng aming pamilya. How are you doing, Cara? Tanong ng doktor sa akin. Lagnat laki lang, Doc. I'll be fine. Sinabayan ko yun ng mahinang tawa. Pero walang natawa sa sinabi ko. All of them were looking at me seriously. Siguro nga, sagot ni Doc. Makalipas ang ilang sandali, I told you it was nothing. I was tired and drained. Namamaos kong sagot. Tumangutang lang ang doktor sa akin. Matapos niya akong masuri, nagpaalam na rin nito. I should get going. Please take your medicine on time, Cara. I should take my leave. Saad nito, bitbit niya ang kanyang medical bag. Malakas na palakpak ang kumuha ng aming atensyon. Dumako ang tingin naming lahat kay Mami na nakasandal sa gilid ng pintuan. Sinamaan ko siya ng tingin. Ginisian niya ako na parang demonyo. The certified mistress is here. Patuyang sabi ko. The second to the throne will soon take over. Buweltang sagot niya. Hindi ko gagawin ang masamang gawain mo, Elizabeth. I called her first name. Hindi siya karapat-dapat na tawaging ina ko. Cara? Cara, huwag kang magsalita ng patapos. Baka kainin mo yung sinasabi mo. She gripped tightly my jawline. Oh, you're burning up, darling. Dagdag niya at tumawa ng malakas. Iniwas ko ang aking mukha sa kanya para makawala. Don't worry, Elizabeth. I'm not gonna die with fever unless... Pinitin ko ang aking sinabi. Kita ko ang pagtaas niya ng kilay. Unless what, Cara? Usisang tanong nito. Ngumisi ako sa kanya. Nah, never mind. It was nothing. Will you be so kind to leave my room, Elizabeth? You're not welcome here. Painsultong saad ko. This is my house. I can go wherever I want. Singhal niyang sagot. Oh, really? Aren't you updated then, huh? This house? That's properties, shares, and the company now belongs to me. Haven't you informed me about it? Panguhuli ko sa reaksyon niya. Agad nagbago ang kanyang muka. Lalong naging mabangis ito. Sinundan niya yun ng tawa. But I know deep inside of her, I hit some nerves. It is a conjugal property, Cara. I have the right. Galaiting sigaw nito, pero mas lalo kong ginatungan ang aking malaking hinala. Well, Dad has a will. Ninong Lionel secured it. Tumawa ako ng ubod ng lakas nang akma niya akong sasampalin. Parang awa niyo na, Ma'am Elizabeth.
May sakit si Kara. Yaya Sading pleaded at hinarang ang kamay ni Mami. Iwinaksa niya yon at nagmarcha palabas ng kwarto ko. Pero bago ito tuluyang lumabas, isang banta ang binitawan niya. Hindi mo kakayanin banggain ang pader na tulad ko, Kara. Banta niya, ngunit hindi ako nagpatinag. Pader talaga? Have you forgotten? Ledesma is my last name, Elizabeth. Money can buy everything including you. Now, get the hell out of my room or yet better, pack your things and leave. Tuluyan itong umalis nang hindi lumingon. Hindi ako nakapasok ng mga sumunod na araw. Coach Aldrich understands, but he's worried about my stamina and health. Are you ready for tomorrow, Kara? Nag-aalalang boses ni Coach. Ngumiti ako. Gusto kong bigyan siya ng kumpiyansa na aking kakayanin ang laro bukas. I feel better. We trained well. You tell me, Coach, do I have a chance to win? Gusto kong marinig ang komento niya. You are perfectly healthy. You're right. It is just a favor. Your performance is more than I expected, Kara. Simpleng tugon nito. Nagpaalam na siyang umalis. Bitbit ko ang aking mga kagamitan at pumasok sa kusina. Matyagang naghihintay si Yaya sa akin. It was kinda late but still, she waited patiently for me. Lumingon siya sa akin. Tapos na ang training mo, anak? Sigurado ka na ba na kaya mo? Pag-aalalang tanong nito. Ngumiti ako at tumango. Kayang-kaya, ya. Pwede po kayong manood bukas. I want you to be there, ya. Tumango siya. Lumapad ang ngiti ko. She never fails to support me. She and Dad. I wish he was there. The next morning, I took Advil for pain. I want to make sure that my body can sustain the 50 minutes of the initial game. Inayos na rin ni Yaya ang gamit ko kagabi. Mabilis ang kilos ko. This day is gonna be a good day for me. No one can ruin that. Yeah, sabayan niyo na akong kumain. Aya ko sa kanya. Bihis na rin siya. Pumasok din si Mang Damian na nakasuot ng polo shirt na kulay orange, katulad ng suot ko. Wow! Bagay po pala sa inyo ang polo. Lalo ho kayong gumwapo, Mang Damian. Papuri ko sa kanya. Ginutungan niya rin yon. Aba, syempre, Ma'am Kara. Ako pa ba? Sabay tapik sa dibdib. May dala rin itong banner na nakasulat ang pangalan ko. Nakakataba ng puso ang suporta nila sa akin. Mabilis ang biyahe namin papuntang school. Masyado pang maaga. Pagbaba namin ng sasakyan, dala-dala ni Yaya ang ibang gamit ko. Sabay-sabay kaming tatlo na pumasok. Hindi na ako nasorpresa nang matanawan ko sina Leander at Coach Aldrich. Good luck, Kara! Break a leg! Bati agad dito sa akin. Tumango lang si Coach. Salamat, Leander. Nahihiyang sagot ko. Nagulat ako nang inabot niya sa akin mula sa likuran nito ang teddy bear. Nakasulat doon, Leander, Kara, forever. Lumapad ang aking ngiti. Nagpasalamat ako sa kanya. Nung pumasok na kami sa gym, handa na ang 6 na court. Maaga pa, 7:00 pa lang. Kara, stretching. Tawag sa akin ni Coach Aldrich. Tumango ako. Nahupo lang sina Leander, Yaya at Mang Damian sa bench. Lumapit si Yaya para ayusin ang aking buhok. She used to do this. Noong bata pa lang ako, tuwang-tuwa ako. Since her skills regarding different designs for my hair were amazing. Tapos na ako mag-stretching, tumingin ako kay Coach Aldrich. Halata sa kanya ang kaba. Bakit kayo po ata ang kinakabahan, Coach? Natatawang tanong ko sa kanya. Tumaas ang kilay niya bago sumagot. I bet my car. Baka maglakad ako pa uwi. Sinabayan niya. Nang mahinang tawa. Yay! Don't worry about it. We will win. Paniniyak kong sagot at kinindatan siya. Nang pumito ang referee, nagsitayuan na kaming lahat. Inikot ko ang aking mga mata sa buong paligid. Puno na yun ang mga manonood. Dumako ang mga mata ko sa mga taong naging inspirasyon ko ngayon. Mang Damian, Yaya, and Leander. Lumapit si Coach sa akin. Kara, make sure to use the techniques I taught you. Study your opponent's weakest point and lastly, enjoy letting your mind be free from everything and focus your attention on the game.
Sabay yakap niya sa akin. Tinapik ko ang likod niya. I have beaten each player from elimination, quarterfinals to semis. Now, I am resting for a bit. The next round will be the championship. Anak, tubig gusto mo? Alok ni Yaya. Umuling ako. I'll be fine, ya. Pinunasan niya ang pawis ko. Kinararangal kita, anak. Kung nandito lang ang daddy mo, proud na proud yun sa'yo. Masiglang saad niya na siyang ikinangiti ko. I know, ya. Gagalingan ko lalo para sa kanya. Wika ko. Tumayo ako nang pumito na ang referee para sa championship. Magaling ang kalaban ko. Ilang beses nag-overtime ang laro namin dahil tie ang score. Sa huling set, nag-time out si coach. Kara, your backhand is showing weakness. Strategize! Wika ni coach. Bawat palitan namin ng hampas ng shuttlecock nang makita kong biglang ngumiwi ang aking kalaban. Right then, there, I shoot the front forward. Before the time end, I smash it as if it was my last strong walk. Sinugod ako ng yakap ni Leander at inangat sa ere ng paikot. Leander! Nagulat ako sa ginawa niya. Nagraraga sa antibok ng puso ko. Masyado akong masaya. Nagbunga lahat ng pinaghirapan ko sa kabila ng aking mga pinagdadaanan. My dad is still around to help me. Congratulations, anak! Bati niya sa akin. Ibinaba ako ni Leander at niyakap ko si Yaya. Salamat po sa pagmamahal at suporta, Yaya. Tears escaped from my eyes. Sinapo niya ang aking mukha at pinunasan ng luha ko na kumawala roon. Coach Aldrich, thank you. Nanlaki ang aking mga mata nang may humagis sa kanya ng susi. Akala ko nagbibiro lang siya kanina. Pinagmayabang niya ang susing hawak niya. Natawa na lang ako. Handa na kaming umalis. Nagpaalam si Leander na maghahanda dahil may tournament din siya. Tumango ako sa kanya. I'll see you later at the lake. Sabay kaway niya sa akin. Tumango ako hanggang sa mawala siya sa aking paningin. Nasa loob na kami ng sasakyan. Pupuntahan namin si Dad. I need to show him my achievements. This is for him. It always does. Lahat ng tagumpay ko'y inaalay ko sa kanya. Malapad ang ngiti kong bumaba ng sasakyan. Hindi ko mapigilan ng saya sa puso ko. Ngunit biglang naglaho ang ngiti sa aking mga labi pagdating ko ng ICU. Wala na doon ang dalawang guard. Wala na ang daddy sa kama niya. No! No! Hindi maaari! Where is my dad? Sigaw ko. Where the hell is he? Halos maputol ang ugat ko sa leeg sa lakas ng aking pagkakasigaw. Lumabo rin ang aking mga mata dahil sa luha na kumawala doon. He's at the morgue, Kara. Imporma ni Tito Carsley sa akin mula sa likuran. Humagulgul ako. Yakap-yakap ko ang medalyang napanalunan ko. Yakap ni Yayang. Ang lahat ng nararamdaman ko. I am sorry, Iha. There are complications in his brain. Your dad developed blood clot. Pumutok ang ugat sa utak niya. Sanhi ng kanyang pagkamatay. Mahabang paliwanag ni Tito. Walan ako ng lakas. Umikot na naman ang paningin ko. Why is this happening to me, Tito? He is a good man. Why someone tried to kill him? Tanong ko sa kanya. Ramdam ko ang pagbisil niya sa balikat ko. I know, Iha, but I will make sure you get the justice you deserve. I will arrange for your dad's remains to be interred in the chapel. Saad ni Tito at umalis na. Kahit nanlalambot ako, pumunta kami ni Yaya sa morgue para makita ko si Dad. Sa pagbukas ko ng pintuan, tumambad sa akin ang kanyang bangkay na natatakpan ng puting tela. Doon ako mawala ang malakas kong hagulgol. Habang nakaalalay si Yaya sa akin, iniangat ko ang puting tela and there he was. I took his hand and pressed it firmly. I will make sure, Dad. I will find the culprit. I will not rest until I find him and make him suffer. I promise you that.